So, welcome guys. Start na tayo. So, welcome sa ating educational webinar. So, market update tayo. Date nyo na ay January 22. So, market update for this week, no? So, tingnan natin yung economic data report. So, alam natin na nung Monday, meron holiday sa US, no? Kaya wala masyadong volume, no? Pero meron tayong inauguration kay Mr. President Trump sa US. So mamaya italakay natin yung impact niyan sa market, no? So start tayo sa Bitcoin. So market update tayo, no? Sa previous analysis natin, so makita natin dito na nag-break above yung Bitcoin sa key level na ito. Sa 100k key level, no? Since last week bullish bias tayo sa Bitcoin, since sabi natin na possible na i-defend ng mga buyer ang key level na ito, kaya nakita natin yung rejection ng price, no, sa key level na ito. Then nag-break above sa 100k key level. So makita natin yung prices nandito na siya. So during sa previous market update natin and coaching session, so na-anticipate natin itong drop na to. So bakit natin na-anticipate? So na-anticipate natin yan dahil if hindi magbe-break above sa bagong key level, no, sa new all-time high na 109k, na possible na mag-profit taking yan, no? Pag sinabi natin na profit taking, ibig sabihin marami ang mag-exit position ng mga buyer, no? Mga naka-buy position, no? Na nagkukos ito ng pullback. So kung napanood yung previous session natin na nakita natin yung pagbaksak ng Bitcoin, no? So kung tingnan natin sa market update natin sa Discord, sa trade idea, no? So dito sabi nga natin na na-anticipate natin pullback lower or profit takings from all-time high, no? Dahil si President Trump during sa inauguration niya na may highlight na no mention of crypto among initial priorities, no? Since alam natin na si Trump ay pro Bitcoin or crypto, no? So kaya ay yung main sentiment kung bakit tumataas ang Bitcoin. Bakit umabot ng 100k key level, no? Dahil yan sa fundamentals, no? Yung main driver kung bakit tumaas ang value ng Bitcoin, dahil yan kay pagkapanalo ni Trump sa US presidency last year, November. Since last year, na-anticipate natin tong bullish move, no? Since 60k or 65k key level, no? So na-anticipate na natin na bullish bias tayo sa Bitcoin dahil sa sentiment na pro Bitcoin, no, si Mr. President. Since walang mention sa introduction ng policy ni Mr. President, so nag-cause ito ng profit taking sa taas na nag-cause ng bearish sentiment sa Bitcoin, no? So overall short term impact lang siya, kaya makikita natin yung price ng Bitcoin is nasa nagre-range pa rin dito sa key level. So makita natin yung wave na nangyari sa price na taas baba. So far, kung titingnan natin yung overall sentiment sa Bitcoin is still bullish bias, no? Wala naman na break below sa key level, wala naman bearish momentum, no? Based sa price action, wala naman break below sa key level, kaya makita natin na possible na i-defend ng buyer tong key level na to. Yung nangyari, i-reject yung key level, no?
na possible na i-retest ulit yung previous all-time high. As long as may bullish momentum sa key level na ito, is bullish bias tayo sa Bitcoin. If nakita natin na nagbe-break below dito sa key level, and possible na i-retest tong 91 key level, so yung mga possible scenario na pwede mangyari. So depende yan sa market sentiment, no, and fundamentals sa Bitcoin. Okay, any question regarding sa crypto and Bitcoin and about dun sa kay Mr. President Trump? So punta tayo sa gold naman. So sa gold naman, same pa rin yung bias natin, no? So sa previous session natin, sinabi natin na bullish bias sa gold dahil sa risk of sentiment or fear sentiment, no? So bakit ba nagkakaroon ng fear sentiment, no? So possible na dahil yan sa geopolitical tension, trade tension, yung pinaka-recent, no? Or USD bearish sentiment. So yung pinaka main factor dito kung bakit nagkakaroon ng fear sentiment na nagkukos ng pagtaas ng value sa mga safe haven asset like gold. So nagkukos ito ng dahil sa geopolitical tension and trade tension. So example ng geopolitical tension, ito yung mga conflict, no? Like mga gera sa Middle East, sa Europe na nangyari for the past year, kung bakit, yung main reason kung bakit tumaas ang value ng gold. So itong tatlo na to, yung main narrative niyan is nagkukos ito ng global concern, no? So hindi stable nangyayari sa mundo, kaya yung mga investor and mga trader nag-switch sila from risky asset to safer asset like gold, USD, Japanese yen, CHF, no? Ay yung mga example ng mga safe haven asset. Kung titingnan natin sa Bitcoin, sa gold, sa higher time frame, so ilang months na, no, na bullish bias. Since dito 2000 bullish bias na tayo dyan. So pwede mo i-review yung mga previous market analysis natin, no, ng previous year. So nasa YouTube yan, pwede nyo panoorin. So yung nangyari sa gold, so as of now, kung titingnan natin yung price, nag-break above sa 2710 key level. Then continue bullish bias na possible i-retest ang previous all-time high. So ayan yung market update natin sa gold, no, na possible i-retest yung all-time high, possible rin na mag-pullback yan o profit taking dito if nagkaroon ng demand sa USD, no. Pwede yan mag-range dito, mag-consolidate and pull back lower, no. Pero so far, kung titingnan mo yung price action and market structure and yung market sentiment sa gold, sobrang laki ng sentiment na pataas yung direction, no, dahil lahat naka-align, no, fundamentals, yung sentiment and yung technicals. So makita mo yung lakas ng bullish momentum, no, after mag-breakout sa key level.
So any questions regarding sa gold, no? So base experience ko last time. Yes, tama ka dun, no? So alam naman natin yung market, hindi lang isang direksyon yung market, na possible na may profit taking na mangyari sa market. So madami nagtitipi, tama ka doon. Na kahit na strong yung uptrend, yung pagtaas, possible na marami mag-profit taking dito. Dahil yung market ay hindi lang siya isang direksyon na ganyan. Nangyayari ang mga pullback moves kung saan nag-profit take. So ganyan, no? Na possible na profit taking na nangyari yan kadalasan sa key level, no? Pinaka-important price level, psychological key level. Doon madalas nagkakaroon ng volume sa market na malapit sa key level. Kung magbe-break above ba, kung magkakaroon ba rejection sa key level. So any question regarding sa market sentiment, no, sa gold? Kung bakit tumataas value ng gold, yung fundamentals dahil sa geopolitical tension. Yes, halos same lang naman yung Bitcoin and gold, no? Parehas volatile ang market. Pag sinabi natin volatile, mabilis galaw, no? Kaya if baguhan ka pa lang, so recommend ko sa inyo is mag-focus sa currency market dahil less volatile siya compare sa gold and Bitcoin. So sa DXY, so alam naman natin na anticipate na natin na pullback lower sa USD, no? Diba sabi ko sa inyo sa previous session na prefer natin na mag-pullback lower ang USD currency dahil kung titingnan natin yung market structure is sa hard time frame, monthly time frame to. So pataas yung direction. So since nandito pa lang yung price, no, na-anticipate natin tong pullback lower. So kapag trade tayo, dapat marunong tayo mag-anticipate ng future move ng market, no, based sa fundamentals and market sentiment. Since kahit na bullish bias tayo, no, na-anticipate natin itong pullback lower. Kung titingnan natin sa lower time frame, so dito nung previous week NFP report, nag-bullish move, nag-break above sa key level, na-anticipate natin itong bearish move. So with experience, no, sa market, so with experience, no, ma-anticipate mo yung mga ganitong moves, no. Kaya kailangan natin na makita yung market, no, kung paano siya gumalaw para magkaroon tayo ng experience. So makita natin dito sa daily, no. So yun nga, sabi nga rin natin na kung maging bullish bias tayo sa USD, so doon tayo maghihintay ng pullback move lower for bullish bias, no. Yung nangyari dito, yung pullback lower, another possible na pwede tayong mag-buy dyan, no, dahil pullback yan. So makita natin yung bullish move dito, and possible na bullish move dito. So depende yan sa market sentiment, no, and fundamentals. So ayun lang sa market update natin sa USD, sa gold, and Bitcoin.